His nose touches my skin and the moment I felt it, I got nervous. Parang tumayong lahat ng balahibo ko sa katawan at nakaramdam ako ng kakaibang init sa buong katawan ko. I could feel his hard body on my back. Hindi nakatulong ang suot kong silk na night dress. Alden, you smell so good. By the way, paus na bulong niya ulit and after that, I felt him planting small kisses on my exposed shoulder. Mas lalo akong pumikit sa napakagat sa ibabang labi ko. Hindi ko alam ang gagawin ko. I kind of feel excited on what's next. Hinawin niyang strap ng night dress na suot ko para mas mahalikan ako sa parteng iyon ng mas maayos. I gently craned my neck to give him more access and he immediately grabbed that opportunity to bit the skin of my neck. I moaned. Hindi ko na kayang kiliti at inis na nagkalat sa buong katawan ko. I am searching for something. Ayoko na ganito lang. I want more. I let him feel the love that I want for him. My room is filled with hormones and bags until we both reach what we wanted. And the moment we reach it, we confessed how much we love each other. With our sweaty body, we felt our love. Ang pagmamahal sa pangalawang pagkakataon. God gave us a second chance to do what's right at hindi namin sasayangin ang pagkakataong ito. We fell asleep again after our hot morning lovemaking. Yakap-yakap niya ako habang pareho kaming hubad. Our bodies longing for each other. We are each other's home. I am finally home. I am happy to be back. Daddy! Daddy! Sabay kaming napabalikwas ng bangon ni Alden dahil sa narinig. Kumalampag ang pinto ng kwarto kaya mabilis ako nataranta. Thea's shouting her lungs out outside this room. Alden, your daughter. Sabi ko kay Alden na tamad lang na nakaupo na sa tabi ko. Nang mahagip na mga mata ko ang katawan namin na parehong balot ng comforter, kaagad ako nakaramdam ng hiya. Yeah, but I'm still naked. Biglang sabi niya kaya mabilis ko siyang itinulak paalis sa kama. Go, get her. Sabi ko kaya napangisi siya at dalidalang pinulot ang boxer na nasa sahig at mabilis ang sinuot iyon para mapuntahan kaagad ang anak na nagwawala na sa labas. Kaagad naman akong tumakbo papunta sa walk-in closet, saka nagsuot ng panibagong damit. Pagkalabas ko nakita ko sa Thea na nasa kama na namin, kaya nalaki ang mga mata ko. Kaagad ako nakita ni Alden kaya marahan niyang pinasadahan ng tingin ang buong katawan ko na nagdulot na naman ng kakaibang pakiramdam sa akin. Mommy, here you are. Sabi ni Thea saka nagtatalon sa kama. Wala sa sarili akong lumapit sa kanila at umupo sa tabi ni Thea pero kaagad akong hinigit ni Alden palapit sa kanya. Thea, stop jumping. Sit ako sa anak pero hindi siya nakinig. Mom? Dad? What are those? Sabay kaming napatingin ni Alden sa itinuro ni Thea. Nanlaki ang mga mata ko nang makita na itinuro niya ang nagkalat na mga damit sa sahig. That's our dirty clothes, baby. Sagot ni Alden dahil hindi ko alam ang isasagot ko pero parang hindi naniwala sa Thea kasi kaagad niya ako nalingon. There's mom's clothes. You're also brat now? No. That's mine but... Kumalakak si Alden ng mahina kaya nakuha niyang atensyon ni Thea. Mabilis na tumalon si Thea saka umupo sa lap ni Alden na natatawa pa rin sa paghihirap ko. Nanggigigil na hinalikan niya si Thea sa pisngi saka marahan akong hinigit para mas lalong lumapit sa kanila. Someone's in a good mood. Daddy, where are your clothes? I'm sweaty. Daddy, when a maid told me earlier that my dad was here, I immediately went here. Mom, why didn't you wake me up last night? Napangiwi ako saka hindi nalang pinansin si Thea na parang matanda na nagagalit. My whole body is aching. Humiga ako ng dahan-dahan sa isang braso ni Alden habang si Thea naman ay nasa lap niya at naglilikot. Mommy, what are you doing? I'm sleepy. Your mom is tired. Tired? But why? She just slept the whole night, Daddy. Natatawang itinago ni Alden ang mukha ko sa dibdib niya kaya mas lalong umingay sa Thea kasi gusto niya akong paalisin. Aray Thea, stop it! Reklamo ko nang medyo sumasakit na ang tulak niya sa akin. Tumigil nga siya pero siniksik niya ang sarili niya sa pagitan namin ni Alden kaya wala na akong nagawa pa kundi lumayo na lang. Alden laughed really hard while he's hugging our daughter. Stop hugging my dad!
Napairap ako sa kawalan, saka humiga na lang sa hindi kalayuan sa kanila. Thea stick her tongue out and hug her father even more. Muli ko silang inarapan kaya sabay silang tumawa. That spoiled kid. I murmured but they heard it. Yes, I'm spoiled. And whose fault is that, Mommy? Tuluyan ako umupo sa kama sa kasinamaan ng tingin sa Thea na nakasiksik sa kilikili ni Alden. Napatas ang kilay ko kasi nagbubulungan pa sila na parang pinagtutulungan ako. Are you talking about me? Tanong ko sa dalawa pero tumawa lang sila. Bigla kong hinila ni Alden sa kaniyakap ng mahigpit at sa Thea naman niyakap din ako. Napatawa ko ng malakas dahil sa biglang kiliti. Daddy! Nabalot ng tawanan ng buong kwarto dahil sa pagkukulitan namin. Natigil lang kami nang tumakbo sa Thea paalis sa kama kaya sunubsob ko na lang ang mukha sa dibdib ni Alden na pawis na pawis na. You are madaya, Mommy! Angal na Thea at mula akong tunulak para siyang humiga sa dibdib ni Alden. Sabay na lang kaming hinigit ni Alden at niyakap ng mahigpit. Pareho niya rin kaming hinalikan sa noo na nagbigay ng kakaibang saya sa kaibuturan ng puso ko. I love you. He whispered, so I hugged him tighter. I love you too. Sabay na sagot namin na Thea kaya muli niya kaming hinalikan na Thea sa noo. Sabay-sabay kaming tumingin sa pinto na may biglang tumikim ng malakas. Nanlaki ang mga mata ko nang makita si Mommy na nakasandal sa hamban ng pinto na parang kanina pa siya nanonood. She has this wide smile on her face. Mom, mahinang tawag ko kaya mahina siyang tumawa. Tama na ang kulitan yung tatlo. Go downstairs for breakfast. Sabi niya na lang saka umalis na kaya nagkatinginan kami ni Alden. My mom support us. Should I go home? Nagdadalawang isip na tanong ni Alden na kaagad kong inilingan. No. Sagot rin ni Thea kaya dahan-dahan na tumayo si Alden para suotin ng slacks na hinubad niya kagabi, pati na rin ang long sleeves. Daddy, up! Dahan-dahan na rin akong tumayo para sumabay sa kanila. Alden immediately encircled his free arm on my waist and gently kissed my hair. Tahimik ako na nagpasalamat sa Panginoon. I am indeed the happiest girl in the whole world. Our breakfast turned out so well. Tahimik lang si Daddy na kumakain. Mom never let Alden feel that he is unwanted because she always asks him about some stuff. And I am happy because we are slowly getting there. Nang magsabi ako na sasama kami kay Alden, tinignan lang kami ni Daddy. Magalang si Alden sa kanila pero kita kong bahagyang naiinis pa rin si Daddy pero hindi na niya sinasabi. Mom and Dad let us go with Alden and Thea's happy because of that. That was so difficult. Mahinang bulong ni Alden sa akin na makapasok kami ng kotse niya. Mahina ako naman siyang tinawanan. Why? Actually, I am preparing for your dad's punches, but it didn't come. Is this a good sign? I shrugged my shoulders and laughed at him more, so he just chuckled with me in the end. Pagkarating namin sa bahay, kagad kaming dumiretso sa itaas. Ngayon na nagiging maayos na ang lahat, ay gusto ko na ulit bumalik dito. But when? Daddy, don't work please. Let's just swim. Pamimilit na tayo kay Alden at Sauli, siya na naman ang panalo. Alden cancelled all of his appointments for today to stay with. At dahil sa gustong maligo ni Thea sa pool, kaagad kami nagbihis. Ginamit ko ang mga naiwan kong two-piece noon dito. Sa Thea naman ay sinuutan ko na lang ng sando sa panty short dahil bata pa naman siya. And Alden on the other hand is wearing his tight board short with nothing on top. You don't know how to swim, Thea. Nakita ko siya na akman tatalon sa pool pero mabuti na lang dahil mabilis siyang binuhat ni Alden at dinala sa akin. Dad will teach me how. Alden laughed and sat beside me. Nakaupo ko sa isang folding bed kaya medyo umusog ako ng bahagya para kasya siya. Nang makita ni Thea na tumabi sa akin sa Alden, kaagad siya nagpumilit na umupo sa gitna namin kaya umiling na lang ako. Let's swim later, baby. Humiga sa Alden ng bahagya kaya kahit gustong-gusto na ni Thea na lumangoy, ay humiga na lang din siya sa tiyan ni Alden. Fine, alis na ako. Di tayo kasya. Natatawang sabi ko at akman tatayo pero pinigilan lang ni Alden ang bewang ko. No, stay. Malambing na ungol niya kaya wala na akong nagawa kahit talagang siksikan na kami. Mommy, you're so fat. You must diet. Napangiwi ako doon.
Mom's not fat, baby. Pagtatanggol ni Alden kay umiling sa Thea. She's fat. Napairap na lang ako. I still have a slim and sexy body, even after I gave birth. Kaya saan naman nakuha ni Thea pinagsasabi niyang mataba ako? Baby, she's fat, Daddy. No, you're not. Bulong na lang ni Alden sa akin kasi alam niyang malabo siyang manalo sa anak. Imbes na mainis ay natawa na lang ako dahil para sila mga bata. Kalaunan, pareho na nilang ginawang una ng hita ko. Hindi na lang ako umapila kasi gusto ko rin naman na ganito kami. We were like a happy family. This moment must be stored inside our hearts. Habang nakatingin ako sa payapang pool, bigla ako nakaramdam ng mahinang pagkagat sa hita ko. Muntik na akong tumayo sa taranta pero nang makita na si Alden ang may gawa, napailing na lang ako. He's acting like a child lately. Alden! Banta ko pero tumawa lang siya sa kaniyakap sa Thea na nakahiga lang din. Matapos ng ilang minuto, nagpasya na silang maligo habang ako nanatili lang dito sa folding bed habang pinapanood silang magkulitan sa pool. Alden is teaching Thea how to swim but our daughter just keep on hugging him. She's afraid. Tawa sila ng tawa sa tubig dahil hindi na humihiwalay si Thea kay Alden. Kahit ako'y natatawa na din sa sobrang ingay nila. Wala sa sarili na napatingin ako kay Alden na malaki ang ngiti. I've never seen you this happy, Alden. At kapag iniisip ko na kami ang dahilan ng mga ngiting iyan, ay hindi ko mapigilan na matuwa. Sino mag-aakala na aabot kami sa ganito? We were fixed married, then we divorced, and now we have a daughter. We are trying to be better this time. Wife, come on! Ako mang maglalakad na sana ako papunta sa kanila nang may biglang mahagip ang mga mata ko. Napatulala na lang ako sa kanapaayos ng tayo. Amber! Sigaw ni Mommy Myrna sa kadali-daling pumunta sa akin para yakapin ako. Napaawang mga labi ko sa kayumakap pabalik sa kanya. Kumakabog na mabilis ang puso ko sa hindi malamang dahilan. Dinig ko ang mahinang paghikbi ni Mommy Myrna kaya marahan kong tinapik ang balikat niya para kumalma. Mommy Myrna, I uttered. Dahan-dahan niya akong pinakawalan sa katiningnan ng maigi sa mukha. Binigyan ko siya ng isang maliit na ngiti. Ganoon din ang daddy ni Alden na nakatayo sa likuran ni Mommy Myrna. Pero wala sa amin ang tingin. Na kay Alden at kay Thea ang tingin niya. Kagad akong kinabahan sa napagtanto. Do they know about Thea? Mom. Marahang tawag ni Alden na nakaahon na sa pool. Buhat niya sa Thea na kunot ang noo. Tuluyan akong binitawan ni Mommy Myrna para tingnan sila Alden. Kita ko ang pamimilog ng mga mata niya nang makita sa Thea. Hindi nila alam. Nanginig ako kaagad dahil sa kaba pero unti-unti lumapit sila Alden sa pwesto namin. Thea hug her father even more like someone will take her. Is she? Nanginginig na sambit ni Mommy Myrna habang nakatingin kay Thea. Dad, what are you doing here? Formal na tanong ni Alden sa ama na parang wala siyang pakialam. Napalunok ako dahil kita ko ang pagtataka sa muka ni Dada Albert at Mommy Myrna. So, the news is true. Daddy Albert stated. Oh my. Naiiyak na sambit ni Mommy Myrna sa sinubukan na hawakan sa Thea pero kaagad na umilag ang anak ko. Nagtago ito sa dibdib ni Alden saka bumulong-bulong. May binulong rin sa Alden sa kanya kaya ilang sandali lang siya na mismo ang tumingin kay Mommy Myrna at Daddy Albert na kapwa tahimik. Hi. Mahina at ang bati ni Thea at muling sumubsob sa dibdib ni Alden na nagpangiti sa akin. Kahit si Alden at Daddy Albert ay napangiti rin sa ginawa ni Thea pero si Mommy Myrna ay mas lalong umiyak kaya kaagad ko siyang dinaluhan. Sorry po. Sabi ko na tinanguan niya naman habang hindi inaalis ang tingin kay Thea. She looks like Alden. She murmured so I nodded with a smile on my face. They should be angry at me because I hate their granddaughter pero hindi ko nakikita ang inis at galit sa mga mata nila. Nang si Daddy Albert ang sumubok kumuha kay Thea ay kaagad naman na pumunta sa Thea. Nanlaking pareho ang mga mata namin ni Mommy Myrna at dali-daling lumapit si Mommy Myrna kay Daddy Albert at Thea. I'm really sorry. I murmured out of nowhere. Naramdaman ko ang presensya ni Alden sa likuran ko kaya mabilis ko siyang nilingon. He quickly embraced me from the back so I smiled sweetly and let him kiss my forehead.
I didn't tell them. He whispered. Siguro nga may news na kumala tungkol dito. We are from a super rich family, so the media wants a scoop about us too. Maraming beses na rin kaming nakita na magkakasama kaya alam kong hindi may iwasan ito. Sabay kaming napatingin kina Mommy Mirna na biglang humagikik si Thea. I smiled when I saw her kissed Alden's mom on cheeks. What should I call you? Grandma and Grandpa? Or Abuelo and Abuela? Sa'yo siya nagmana. Natatawang bulong ko kay Alden kaya natawa na rin siya. No, sa'yo. Nanggigigil niya sagot sa kamahinang kinagatang tenga ko. Mahina ko siyang tinulak pero mas lalo niya ako niyakap kaya halos mapisa na ako. Tumawa ko yung medyo malakas dahil unti-unti niya akong binuhat na parang baby. Alden, put me down. Mommy, that's my daddy. Napilitan si Alden na ibaba ako dahil sa malakas na sigaw na iyon ni Thea. Mas lalo ako natawa dahil sa biglang pagsimangot ni Alden. Thea immediately becomes comfortable with Alden's parents. Masaya ko makita siya na nakikipagkulitan sa mga magulang ni Alden. I know that Thea is wondering about what's happening, pero sisiguraduhin ko na kapag nasa tamang edad na siya, ay maiintindihan niya ang lahat. Just how fast the night changes. I've been planning to live with Alden again. Para na rin kay Thea dahil gusto niyang makasama parati si Alden. Pero alam kong si Dad ang unang tututol. I want to wake up next to Alden every day. I want to cook his food and prepare his clothes again. I miss being his wife. I miss everything that I did when we were still living under the same roof. And I am manifesting it again. Days has passed. Alden and I became better and better each days. At alam ko rin unti-unti na naming nakukuha si Daddy. Mom and Alden are now okay. They talked and I didn't know what's all about. Basta pagkatapos nila mag-usap, naging okay na sila. Si Daddy na lang ang nanatiling malamig. Bumibisita si Alden sa bahay araw-araw at hinayaan lang siya ni Daddy. Saksi ako kung paanong sinusubukan ni Alden na makausap ni Dad pero maila pa rin si Dad at malamig kaya kahit anong pilit ko kay Alden na dito muna matulog ay palagi siyang nagpupumilit na umuwi. He wants to earn my dad's trust first. At bawat araw na lumilipas, hindi ko maaabot ang saya sa puso ko. I am so much happy that I am afraid of it. Natatakot ako na matapos ang kaligayahang ito. Napangiti ako ng matamis habang tinitingnan ang mag-ama kong nanonood ng pambatang cartoon sa iPad ni Thea. Halos humiga na sila sa couch na hinayaan ko na lang. I knew it. Biglang sabi ni Gina sa likuran ko na alam kong kanina pa nandoon. Mas lalong lumaki ang ngiti ko. I was just watching your daughter and her father. Galit ako kay Alden pero sa nakikita ko, alam na alam kong bagong Alden na siya. I can't help but to be happy for you. Prayer, review nga. Mahina akong natawa sa sinabi niya. Tabigil ka nga. And by the way, where's Ivan? Hindi na nagparamdam sa akin si Ivan. Hindi ko na rin napagtuunan ng pansin kasi busy ako kay Alden at Thea. I don't know. Malaki na yun. Inis na sabi niya sabay upo sa couch. Okay. O baka nagsaselos. Bumunghalot siya ng tawa. Matapos niya sabihin iyon kaya napatawa na lang din ako ng mahina. Daddy, I'm sleepy. Sabay kaming napatingin kay Thea nang sabihin niya iyon. Mabilis naman siyang kinarga ni Alden saka mahinang sumenya sa akin na dadalhin muna si Thea sa taas na tinanguan ko na lang. Araw-araw nandito si Alden. I am truly curious if he can still do his work as a CEO. Nasaan na si Michelle? Napaisip ako sa tanong ni Gina. Nasaan nga ba? I don't know. Sana hindi na siya magparamdam ulit. I am happy now, Gina. We are already happy. Pabulong na sagot ko. Hindi nagtagal nagpaalam na rin sa Gina kasi dumaan lang siya. Pagkaalis niya, mabilis ako sumunod sa itaas para tingnan ng dalawa. Naabutan ko sila sa kwarto ni Thea. Our daughter is already asleep and Alden is standing beside her bed. Nang maramdaman ni Alden ang presensya ko, kagad niya akong nilingon. I smiled at him so he smiled back and he immediately put his arms on my waist. You smell so good. Bulong niya na nagbigay na naman ng kakaibang kilig sa sistema ko. He never fails to make me fall in love with him even more.
I am so drawn at alam kong hindi na ako makakabangon pa. Dito ko matutulog? Tukso ko kaya napadaing siya ng mahina. Don't tease me. Natawa na ako ng tuluyan dahil mukhang ang hirap na siya. Kaya na makita namin na mahimbing ang tulog ni Thea, lumipat kami sa kwarto ko. Kinaumagahan ay maaga kaming nagising. Good morning, sweetheart. Malamig na bati niya sa akin. Good morning too. What are you thinking about? I shook my head as an answer to his question. No, inaantok lang ako. Sabi ko sa kamarahan pumikit pero mas inilapit niya lang ako sa katawan niya. I have something to tell you. Bigla akong kinabahan pero hindi ko iyon pinahalata sa kanya. What is it? I asked using my shaky voice. He chuckled a bit beside my ear. Nahulog ako sa'yo sa ilang buwan matapos ng kasal natin. I always find you attractive but I always tell myself that you were just nothing. Noong natikman ko ang luto mo, hindi ako makapaniwala na ang babaeng kagaya mo na lakas sa yaman, marunong magluto. Pinilit ko ang sarili ko mainis sa'yo kahit wala ka namang ginagawang masama. I want to get pissed even if you're smiling. I was an asshole for letting you feel unimportant. Alden, let me tell you this, wife. Nang makita ko na nahuhulog ka na sa akin, halos ayaw ko nang umuwi. I want to avoid you as much as possible. I never wanted that marriage and I don't want to be married to you. Nahulog ang mga luha sa mga mata ko dahil sa sinabi niya. Alden is ignoring me like every day before. Nagsimula lang siyang bigyan ako ng atensyon noong mag-isang taon na kaming kasal. I always want his attention, so I am super happy. Pero sila pa ni Michelle noon, tanggap ko yun. Never ako nagalit dahil kagustuhan kong mahalin siya. Alden, the first time I saw you cry, I didn't went home. Hindi ko alam pero buong gabi kang nasa isip ko. Hindi ako mapakali. Hanggang sa nasanay na ako na palagi ka naiisip. Palagi ako nagtataka kung bakit ang laki ng ngiti mo tuwing umaga kahit palagi kitang nakikita na umiiyak. Tuwing gabi. Hindi ko binigyan ng pansin iyon. Itinat ako sa isip ko na asawa lang kita sa papel because I'm still a jerk that time. The first time he saw me cry, I remembered it clearly. Nasa living room ako noon, hinihintay siyang umuwi. The first time I smelled Michelle's scent on him, hanggang sa nasanay na ako. Please stop. I want you to know everything. Michelle was my girlfriend since I was still in my first year in college. Akala ko siya na. She isn't my dream girl, but I believe that she's the one. Hindi ako na-attract sa ibang babae pero nakilala kita. My parents introduced me to you. You were with your mom and dad that time, wearing a simple white dress with no makeup. Hindi ko alam na ipapakasal ka nila sa akin. I noticed your long lashes and your pink lips. You're beautiful. And when you smiled, I was mesmerized pero lahat ng yun ay napalitan ng inis dahil lahat ng lalaki na nasa restaurant na yun, niningitian mo. And I don't like it. Pinunasan ko ang mga luha sa pisngi kong basang-basa na. Hindi ko na rin mapigilan ang paghagulol habang patuloy lang siya sa pagsasalita. Tama na. I begged. Don't cry. I hurted you so much. Sabi ko sa sarili ko na kapag nahiwalayan na kita, tuluyan ka nang aalis sa utak ko. But I became even more crazy. I am so crazy even until now. I am so in love with you. Mahal na mahal kita. I've been a jerk and I don't deserve you, I know. Pero gusto ko akin ka lang. I want you for myself, so please, let me show you how much I love you. Don't give up on me. Mamahalin ko kayo ng anak at magiging mga anak pa natin. I love you. I really do. Hindi man maganda ang mga nagawa ko noon, sisikapin kong bawiin. Babawi ako. Just stay with me through thick and thin. I love you so damn much. I nodded while crying so hard. Mariin niya akong hinalikan sa noo at nang magmulat ako ng mga mata, nakita ko ang mga luha na umaagos sa pisngi niya. Gusto ko rin malaman mo na wala nang manggugulo sa atin ngayon. Michelle is in a mental institution right now. Hindi niya kinaya nang makipag-iwalay ako sa kanya at nang aminin ko kung gaano kita kamahal. Kaya tuluyan na siyang nabaliw.
I love you so much, my wife. Nabigla ako sa nalaman ko tungkol kay Michelle at nalungkot at naawa din ako para sa kanya pero wala na ako magagawa. I love you too. I never stopped loving you. And after that, I decided, hindi naman siguro masama kung kaligayahan ko naman ang iisipin ko ngayon, di ba? After our heartfelt confessions, we took a bath together. Mommy, Daddy, what took you so long? Masungit na sambit ni Taya na lumabas kami ng kwarto ko. We're sorry, we just took a bath. Taya rolled her eyes but immediately asked his father to carry him. Hinayaan ko na lang silang dalawa dahil hindi pa rin nawawala sa akin ang mga sinabi ni Alden kanina. Pakiramdam ko, punong-puno ako. I am so overwhelmed because of his words. Kagigising niyo lang? Tanong ni Mommy na galing sa ibaba kaya mahina akong tumango. Saka marahan siyang hinalikan sa pisngi. Yun din ang ginawa ni Alden kaya mas lalo akong napangiti. Opo. Let's eat our breakfast. Maagang umalis ang daddy mo. I slowly nodded and looked at Alden. Sabay-sabay kaming kumain ng agahan at pagkatapos namin kumain, nagpaalam kami kay Mommy na umuwi muna sa bahay. Sumama naman si Thea at hindi na naging sutil pa kaya madali lang kaming nakapaghanda.